Next, number 11 na tayo. Okay. A child comes home from school and tells us his parents, "We learned about the solar system today." This statement primarily exemplifies which function of child language: A, heuristic; B, representational; C, personal; and D, interactional. Okay, bago lang po natin na-discuss. Ano ang sagot niyo sa number 11? Okay, ano sagot niyo sa number 11? Sige daw. Palagay ako ng answer sa ating chat box. Ano sagot niyo sa number 11? Ka-discuss lang po natin, okay? Sabi ng bata, we learned something about the solar system today. Paano daw ba, anong functions ng language ang ginamit ng bata? Heuristic, representational, personal, interactional. Ano na? Ano sagot niyo sa number 11? Okay lang yan. Ano ang sagot niyo? Layo na nila magsagot. Wala pa po tayong nakalahati. Wag niyo wala pa tayong nakalahati. 11 pa lang tayo. Ang dami natin na-discuss. Ayan. Anong sagot niyo sa ano? Sa number 11. Palagay ako ng answer niya sa ating chat box. Letter B. Okay. Ano pa? Ano pang sagot niyo sa ano? Letter B, that's representational. Okay. Ano pa? Okay, again, ang napaka-importante na maliban na alam niyo yung concept, dapat alam niyo yung application. Okay? Kasi nilalagay talaga yan ng, ano, sa exam, sa actual exam, nilalagay talaga yan sa tuition. Kaya kung hindi po kayo talaga, kailangan yung analyze ng mabuti. Okay? So yun, anong sagot niyo sa 11? Letter B. Okay? Ano pa? Letter B. Okay? Ano pa? Yes, tama naman yung nakikita kong sagot. It's letter B. Kasi bakit letter B? Representational. Kasi ang representational functions ay ginagamit ng language to relay information, factual information. So ang bata dito, sa situation, naging sabi niya lang sa ano na sa parents niya na pinag-aralan daw nila yung solar system. So that's using representational function of language. Okay. Next, we have number 12. According to the behaviorist perspective, which of the following best describes the process through which language is acquired? A, through exposure to the rich linguistic environment. B, through innate cognitive structures. C, through imitation, reinforcement, and habit formation. And D, through cognitive development and social interaction. Okay, anong sagot nyo sa number 12? Madali lang to kasi kung iano nyo yung knowledge nyo about sa, ano nga to? About sa, okay. Kaya ano yung knowledge nyo about sa, ano to, Prof. Ed, masasagot nyo rin naman. Okay, letter C. Okay, ano pa? Ano pa? Letter D? Ay, letter C, letter C, letter C. Okay, ang dami. Oh, sige, tama naman kayo. It's letter C. Kasi pag sinabing behaviorist approach, yan, imitation, ano ka dyan ng rewards and ano ba yun? May mga ganun, reinforcement, mga ganun yung sa behaviorist approach. Ano tong exposure to the rich linguistic environment? Itong innate kasi, that's not nativism. Okay, ang cognitive naman kasi, it's cognitive social interaction. Socio-cultural yan, di ba? So, yon. I hope malinaw dito sa number 12. Next, we have number 13. According to the nativist theory, which of the following best describes the concept of universal grammar? So, I think kanina na badadaanan na rin naman, na-discuss ko na rin about nga dito sa universal grammar. So, A, the idea that language is learned through social interaction and communication. B, the theory that language acquisition is primarily influenced by environmental factors. C, the proposal that all human languages share a common underlying structure. And D, the concept that language learning is contingent on reinforcement and habit formation.
Letter C, letter C. Okay, ano pa? Anong sagot pa ng iba? Letter C. Okay, ay sa 12 to kanina. Okay, ano to pa? Anong sagot pa? Sa 13. Letter C, okay? Yes. Tama naman kayo. It's letter C. Kasi nga, again, kakanina nga, pag sinabi kasi universal grammar, sinasabi niya nga na yung lahat ng languages man yan, kahit ano man yan, may common structure yan siya. Okay? Ang CU, ayan sinasabi niya, CUS. Ang ano na to, ang concept na to actually sa sunod natin na mas deeper yung pag-discuss ko dito kasi matatouch dito yung topic na to sa susunod natin na mga discussion like yung sa language and society, so maano din yan natin. So yan. So again, pag dito sa universal grammar, yan yung sinasabi niya na lahat ng language regardless Japanese, Chinese man yan, Filipino man yan, lahat yan may common underlying structure. At yung bata may innate capability na matutunan yon. So yon. Sir, posted po ba ito? Sa 11 item na po kasi ako naka-start. Yes po. Actually, pwede nyo po mamaya. Pwede naman, dahil live din ito sa ating Facebook group, pwede nyo po itong maano. Kasi I think recorded din ito after agad ng live natin. So, yun. Next, we have number 14. Which of the following best describes natural order hypothesis? A, language acquisition follows a predictable sequence where learners mastering grammatical structure in a specific order. B, language acquisition occurs randomly with no discernible pattern in the acquisition of grammatical structure. C, language learner progress through the stages of language development at different rates, depending on their individual learning styles. And D, language acquisition is influenced primarily by external factors, such as exposure to authentic materials and cultural immersion. Okay, ano po ang sagot nyo sa 14? Anong sagot nyo sa 14? Sige daw, palagay ako ng inyong answer sa ating chat box. 14. Letter A, okay. Language acquisition follows a predictable sequence. Ano pa? Ano pa? Letter A, letter A, letter A. Yes, ano nyo naman ang tamang answer. Okay? Pag sinabing natural order hypothesis, sinasabi niya na yung language acquisition, predictable yan. So, talaga may mga, ito sa stage na ito matutunan ng mga bata. So, so predictable siya in specific order. So, discuss ko lang ng mabilisan kasi pa ulit-ulit itong alam ko sa mag-exam, ano kayo ng mga reviewer ng English, ito yan, yung theory of second language acquisition, yung 5 hypothesis ni Stephen Krashen. So unang hypothesis niya, sinasabi yung acquisition learning hypothesis. So sinasabi niya lang na mayroon 2 types of learning daw. We have acquisition or yung learning na sinasabi, ay 2 types of kung paano natututo yung bata pala. So pag sa acquisition, ito yung, alin? Acquisition is unconscious process. So, ibig sabihin, natututo ang bata, na-acquire ng bata yung language dahil na-expose siya naturally sa language. Ayun pang ibig sabihin ng acquisition. Ang learning naman, ito yung formal. Yan sa school, no? May conscious na. So, mapag-aralan na yung anong rules ng grammar, anong rules ng vocabulary. So, yan ang sinasabi sa acquisition learning hypothesis. So, I hope malinaw. Next, we have monitor hypothesis. Sa monitor hypothesis, tandaan lang po natin, sinasabi niya na mayroon daw tayong tinatawag na learned system or yung conscious knowledge. For example, siya yung system na yon, siya yung nagmo-monitor kung sa production, okay? Sa language production natin. Kung tignan ba natin, baka tama ba yung grammar, tama ba yung grammar na pag ganito, tama ba so yan po yung parang naging editor natin, yung nagmo-monitor, okay? I-upload po ba? Hindi, actually itong PowerPoint, hindi ko na siya i-upload. Hindi po siya i-upload sa dito. So, pero yung mga questions naman, uploaded natin, posted na po ito sa ano natin. Sa ating, ang tawag nga ito? Sa ating Facebook group din dito. So again, pag sinabing monitor hypothesis, mayroon tayong learned system or yung conscious knowledge na kung saan during language production, siya yung nagsasabi, ay mali ang grammar ito. Dapat i-correct mo to. So mga ganon. Pero sabi ni Stephen Krashen, yung monitor daw yan dapat ay hindi daw siya
It's not a source of spontaneous language production. Kasi minsan daw, pag masyado tayong conscious, yung conscious knowledge, yung learned system, masyado tayong conscious sa sinasabi natin. So para ayaw nating magkamali. So kaya hindi siya source ng spontaneous language production. So yun, I hope malinaw. Next, we have natural order hypothesis. Yung kakanina, yung question. So again, sa natural order hypothesis, sinasabi lang na yung mga language structure ay na-acquire in a predictable order. So ito ang some grammatical features na tututunan ng bata ito at naman at the later stage. So ganun po yung natural order hypothesis. Next, pag sinabi namang input hypothesis, tandaan po natin ang sinasabi niya lang doon is dapat dapat yung tuturo mo sa bata is I+1. Ang ibig sabihin ng I, that's current level. Ang 1 na yan, that's comprehensible input. So dapat pag tuturo ka, pag basic pala yung alam ng bata, hindi pa siya tapos sa basic, yung advance mo na agad, hindi daw dapat ganon. So dapat comprehensible lang, slightly above yung learner's current level lang. So para mas matututo yung bata. So para mas natututo niya yung ng language, yung language mismo. So yun. Pag sinabi namang sa 5, affective filter hypothesis, sinasabi niya ito yung mga sa emotions ito. We have motivation, self-confidence, anxiety. So yung mga yan daw, they play as a crucial role sa language acquisition. So pag high daw yung affective filter, pag high yung affective filter, nagko-cause daw yun siya ng anxiety or lack of motivation na kung saan mas hindi natututo ang language sa bata. Pero pag low naman yung affective filter, mas mabilis matuto kasi emotionally safe yung bata. So, ganun po yung sa affective filter hypothesis. So, mas okay na ang affective filter ay mababa. So, yun, para mas mabilis matuto ang bata kasi emotional safe siya. So, hindi siya natatakot. So ganun. So, I hope malinaw itong 5 hypothesis ni Stephen Krashen. Next, we have number 15. 15 pa lang tayo, do. Ayan. Teacher Sarah notices that one of her students often freezes during English oral presentation, even though she performs well during written assignments. Which hypothesis could explain the student's behavior? A. Input hypothesis. B. Natural order hypothesis. C. Monitor hypothesis. And D. Affective filter hypothesis. Okay, ano ang sagot nyo sa 15? Okay, sa discussion natin kanina sa mga hypothesis. So again, ulitin ko, napaka-importante na hindi nyo lang dapat siya sa ulo yung mga concept na yan. Okay, dapat alam nyo rin kung paano siya ina-apply sa totoong buhay. Okay, so letter D, okay, affective filter hypothesis. Okay, ano pang sagot ng iba? Letter D, okay. Yes, tama kayo. It's letter D, the affective filter hypothesis. Again, ang nakalagay dito kasi sa situation, nakita niya dahil during oral presentation, mas hindi nagpe-perform yung bata. So kanina, as I explained ko yung sa affective filter hypothesis, pag high yung affective filter, natatakot ang bata kasi ano yung oral presentation. So maaaring na siya ng anxiety niya. So ayan po, doon po yung hypothesis na yun ang nag-explain sa behavior ng bata. So dahil siguro na nahiya siya, natatakot siya kasi oral presentation 'yan. So mas yung emotion niya na ano yung sa paggamit niya, sa pag-perform niya sa kumpara sa mag-written siya. So kaya po siya ang answer ay affective filter hypothesis. So malinaw po ba? Malinaw naman. So again, English major pa ulit-ulit kong sasabihin. Dapat yung mga technique, okay? Ang pinaka-importante, dapat paano nyo ina-analyze yung mga questions, okay? Kasi hindi po yan literal yan yung maglabas, okay? Kaya hindi po yan literal na word by word na yan, lahat-lahat niya na nasa review mo, literally, yun ang lalabas, okay? Yung inaano niya is, dapat paano mo sinasharpen mo yung paano mo ina-analyze, paano mo kino-comprehend yung mga tanong. At the same time, dapat alam mo yung mga binabasa mo ng mga concept. Dapat alam mo siya kung paano talaga ina-apply sa totoong buhay. Kasi yan naman yung itetest sa'yo doon. Titingnan mo, ilalagay nila sa situation. Tapos, siyempre, pag alam mo sa sarili mo, pinag-aralan mo ng husto, ng concept na to, ganito yan sa situation na to, kaya mo talagang sagutin yan. Okay? Kayang-kaya yan. So, yon. Next, we have number 16.
A teacher notices that student frequently uses nonverbal cues such as gestures and facial expressions to enhance their communication. This student is demonstrating proficiency in what aspect of communicative competence? Okay, A, grammatical competence, discourse competence, social linguistic competence, and D, strategic competence. Okay, saan daw siya? Yung 16. Saan daw mas ano yung ano ng bata? I mean, saan siya naka-fall yung sa aspect of communicative competence yung paggamit ng nonverbal cues, gestures. So ito kasi, ito yung mga apat yan sila, yung apat na to yung sa option. Sila po yan yung apat ng aspect ng communicative competence, okay? Pero ang inaano diyan paggamit ng nonverbal cues, gestures, saan daw siya? Letter D, strategic competence. Okay, letter D, strategic competence, facial expression. Okay, ano pa? Letter D, okay. Ano pa? Ano pang sagot ng iba? Saglit lang. Okay. Letter D, okay. Letter D. Okay. Ang tamang sagot po dito ay letter C. Okay, ganito yan siya. Pag pag sinabing social linguistic competence kasi ay hindi lang yan siya ano, so kasama na diyan yung mga non-verbal cues, yung facial expression mo, yung body language mo. Yan po yan yung naka-include diyan yung social linguistic competence. Pag sinabi kasi grammatical competence or also known as linguistic competence, ito na yung knowledge mo. Knowledge mo about sa grammar like syntax, morphology, phonology, semantics, yung structure, system of a particular language. Yan po ang grammatical competence o yung linguistic competence. Pag sinabi namang discourse competence, pag ano lang dyan is yung pag-produce mo ng coherent and cohesive language outputs in the modes of listening, speaking, reading, and writing. Okay? Tandaan nyo po yan. Pag sinabi namang strategic competence, ang ibig sabihin niyan, kaya mong mag-solve yung mga problema, yung mga gap sa communication nyo. Okay, yan po ang ibig sabihin ng strategic competence. Again, pag strategic competence, yung ability ng isang individual na ma-solve mo yung mga gaps, yung mga misinterpretation sa communication nyo doon sa ibang tao. So yan po ang ibig sabihin ng strategic competence. So ang mga apat na yan, so pag ma-meet mo daw yan, ay bago ka mas masasabi na you are yung aspect ng communicative competence. So mga communicative competence, yung apat na aspeto na yan. So malinaw po ba? Malinaw naman? So, yun. Ang social linguistic competence kasi dapat alam mo din yung mga appropriate language na ginagamit. Pag di ba sa ibang specific group, mayroon silang mga ano lang na dapat ito bawal to, ang ito hindi din to ba. Mga ganun. So depende sa ano, dapat alam mo yun. That pasok din yan siya sa social linguistic competence. So, yun. 17, okay. In a language classroom, which of the following strategies would best foster the development of students' strategic competence? Ang tinatanong naman dito is strategic competence, okay? A, encouraging students to ask for clarification when they do not understand a task. B, providing students with a multiple choice test focusing on grammar and vocabulary. C, correcting all errors in students' spoken and written language immediately, and D, encouraging students to engage in authentic communication test. Ano ang inyong sagot sa 17? Okay, na natin kanina. Okay, na-discuss ko lang din bago lang yung ano bang ibig sabihin ng strategic competence. Again, ang strategic competence ay dapat ability mo na ma-clarify o yung mga bagay-bagay, ma-solve mo yung mga gaps sa communication nyo dalawa. Dito sa kananong sa 17, paano daw in a language classroom, paano ma-foster, ma-develop ang strategic competence ng bata? Okay, letter D, letter A, letter A. Letter A, letter A. Yes, madalas tama naman. Madalas marami ako nakitang tamang answer. It's letter A. Okay, you encourage the students to ask for clarification when they do not understand a task. Kasi nga again, kasi ang strategic competence na ability mo 'yan para yung mga bagay-bagay, okay, yung mga misinterpretation niya sa communication is kaya mong ma-solve, okay, doon sa ano, that's strategic
competence. So, ay, ang pinaka-best answer is yung letter A. So, kung hindi nila alam and they do not understand the task, so they have to ask for clarification. So, yun, ganun po. Okay? Ganun po ang gusto ko talagang makuha nyo is mag-analyze ng mga questions. Okay? Kasi, ganun po, mahirap. Isa sa mga pinakamahirap na major ay yung English. So, hindi lang siya kasi, ano lang, grammar, SRR na yan, mga ganun-ganun. Hindi lang po ganun. So, talagang kailangan mong intindihin. Okay? Dapat, bago, malayo pa naman ang exam. May ilang months pa naman bago mag-exam. So, kailangan mo talagang i-master yung skill mo, paano ba dapat ina-analyze yung mga question. Kasi yan po talaga ang tutulong sa'yo. Yan yung pinaka-importante kasi hindi mo alam ang English major kasi parang hindi mo alam kung saan nila kinukuha yung mga ano, pero more on situation. Ang pinaka doon situation. Pag ikaw sanay na sanay ka na mag-intindi ng mga situation, kayang-kaya mo talagang ipasa yung exam. Okay? So yan. Next, we have number 18. Language performance refers to, I think na-discuss ko na rin tayo ng number 1 itong question kanina. A, the ability to acquire new languages quickly. B, the use of language in actual speech or writing. C, the understanding of linguistic theories. And D, the ability to translate between languages. So anong sagot nyo sa 18? Anong sagot nyo sa 18? Okay, palagay ako ng inyong answer sa ating chat box. Letter B. Okay? Sa ating Zoom, letter A. Okay? Ano pa? Letter A, letter B, letter A, letter B. Okay? Language performance. Okay? Language performance. B, letter B. Okay. Madalas naman sa inyo, tama naman. It's letter B. Language performance. Okay? Yung actual, paano ginagamit yung language in actual speech or writing. So, yun. Next, we have number 19. In the sentence, she quickly drank the cold water. The relationship between quickly and drank is best described as A, syntagmatic, B, paradigmatic, C, morphological, and D, parataxis. Ano daw yung relationship sa sentence? She quickly drank the cold water. Ano daw relationship ng quickly and drank? It's an adverb and morphological and D, parataxis. Anong sagot nyo ano nga to? 19. Sige, palagay ako ng inyong answer sa ating chat box. Letter A, okay? Syntagmatic. Okay, ano pa? Ano pang sagot ng iba? Letter B, okay? Paradigmatic, okay? Ano pa? Ano pang sagot ng iba? Sa number 19. Ano pa ditong sagot? Okay lang yan. Okay lang yan, okay? Lagay nyo lang yung sagot nyo. Huwag po kayong mahiya. Call a friend pa ulit. Ayan. Okay. Ang sagot po dito ay letter A, syntagmatic. Ganito yan. Ang syntagmatic kasi, yung syntagmatic relation, tinitingnan niya yung relationship ng linguistic units to form into a larger structure. Yung mga phrases, clauses, yung mga ganon. Tinitingnan niya yung relationship ng mga words na yon. Okay? Hindi lang din, ang syntagmatic, hindi lang din siya sa mga sa sentence, pasok din siya sa phonetics. Kasi tinitingnan niya yung paano ba yung relationship ng itong ano na to, itong sound na P na to, tapos sa sumunod na sound. So, ganon. Tinitingnan niya yung mga words, mga elements, kung paano nabuo yung yung, alang tawag nito, linear arrangement of elements in a linguistic sequence. So, yan po yung syntagmatic. Kaya dito, kung titingnan mo, tinitingnan niyo yung relationship ng quickly and drank. That's adverb and verb sa sentence. So, ang ano po doon ay syntagmatic relation. Okay? Tinitingnan niya kasi yung mga relationship ng mga words. Ito. Ganun ang ano ng syntagmatic. Pero ganito kasi ako nung nag-exam ako nung ano, isa sa mga
isa sa mga ano ko, isa sa mga technique ko, nung nagte-take ako ng exam. For example, itong mga word na 'to, dun niyo lang siya nakita sa exam. Ano ba 'tong syntagmatic, ano ba 'tong paradigmatic? Kung titingnan mo, puwede mo siyang basihan yung root word. For example, sinta, that's syntax, 'di ba? 'Pag sa ano, sinta, that's syntax. So, ang syntax ibig sabihin yung word structure yung ibig sabihin diyan, tama? Ang para, that's para. So paradigmatic. So kung titingnan, that's parang pragmatics, 'di ba? So ganun English major, kahit minsan kahit hindi niyo alam yung mga words, titingnan niyo lang yung mga root word kung paano ba minsan ganun, nakakatulong yung technique na ganun. Kahit hindi mo alam yung ano, kahit hindi mo alam yung concept, kung titingnan mo lang siya kung saan siya nagmula na word, tapos alam mo naman yung ibig sabihin niya, pag syntax naman kasi ang structure yung pinapag-aralan no, 'di ba? Pragmatics naman kasi yung meaning yon in an utterance sa communication. So, kaya mo pa din yang sagutin, okay? Kaya mo pa rin yang talagang sagutin kahit hindi ka masyadong familiar sa word. So, ayan yung ako talaga nung nag-exam, ganun yung mga technique ko sa mga iba na doon ko lang nabasa. Tinitingnan ko lang yung mga root word. Okay, tinitingnan ko tapos ginaano ko lang ano bang pag ito lang yung matira, ano bang ibig sabihin nito. So ganun isa din yan sa mga technique ano, mga English majors, okay? Ganun talaga kasi may mga term talaga na minsan hindi na talaga natin alam. Okay, pinagko-combine nila. Pero may mga times talaga na pwede lang natin ano din sa base sa root word na yun, kung ano saan siya nagmula. So yun. Ang paradigmatic, again, it's sa pragmatics and semantics po yan. Yung tinitingnan dyan. So yung meaning and then ginanyan ko din. Yes. Ganun talaga. Kasi malawak po masyadong English. Maraming concept tapos marami pang mga terms na sobrang lalalim na hindi mo naman minsan saan ba 'to nilaging hugot yung mga terms na 'to. Pero minsan gano'n talaga ang technique. Parang yung root word anuhin mo lang yung root word niya. So pag alam mo yung root word, yung concept ng root word niya, kaya niyo pa rin yang sagutin. Okay? So yan ang ano, importante din sa mga technique kasi kailangan mo maging practical talaga tapos kailangan mo maging magaling talaga sa ano mag-analyze kasi sobrang ay naku, ay hindi ko maano kung ano ba 'tong naggawa ng exam na 'to ng pag sa English talaga, grabe. Parang ayaw nilang ibigay yung license, pero kayang-kaya 'yan, okay? Kayang-kaya 'yan, ano niyo lang yung mga technique. Ang mga practical technique kailangang aralin niyo lang ng husto, paano ba dapat i-analyze yung mga questions, gano'n. So 'yun, again dito balik tayo sa paradigmatic. Ang paradigmatic tinitingnan niya 'yan yung, elements yung sa ano 'yan, outside of an utterance, yung sa semantics and pragmatics. For example, I feel bad. Yung I, pag paradigmatic, tinitingnan niya yung I as a speaker. So yung bad is what the speaker feels. So ganun po yung sa paradigmatics. Ang morphological, alam nyo naman, morphology yan, di ba? The structure of information of words. Pag parataxes naman, ito yung paglilink ng mga clauses and phrases na walang coordinating or subordinating conjunction. For example yan, I came, I saw, I concurred. Ang tawag po dyan ay parataxes. So yan, ginanyan ko din. Yes, ganun talaga. Isa din yan sa mga technique, okay? Isa din yan sa mga technique. Sa totoo yan, sa totoong buhay, pag sa actual exam, tapos ano, kayang-kaya nyo yan pwede nyo magamit yung mga technique na gano'n. Kaya talaga magaling ka sa mga pag sa English kasi ay, kung ano, grabe kadami, kalawak-lawak, ang daming concept pa. So yun. Next, we have number 20. Ito dapat alam niyo na 'to. The prescriptive approach to language is primarily concerned with A, documenting language change over time. B, establishing norms for correct language usage. C, analyzing the underlying structure of language. And D, exploring the social and cultural aspects of language. Ano ang sagot niyo sa 20? So yan, anong sagot niya sa 20? Mahirap talaga yung di mo na wala labas. Yes. Ayan. Level 20, letter B. Yes, prescriptive grammar, kumbaga pa. Letter B. Okay. Tama naman kayo, okay? At least alam niyo, okay? Pag sinabing prescriptive, yan na yung parang prescriptive approach, dapat yung correct. Ito po yung tamang correct ng paggamit ng language. Ayan yung inano na approach sa prescriptive approach. So that's letter B. B kung mali. Pato, ayaw ko na. Hindi, tama ka na. Ayan. Ayan. Again, pag sinabing prescriptive approach o prescriptive grammar, yung tinitingnan dyan, yung correct
language usage. So yun. Next, we have number 21. When a linguist examines a language system as a specific point in time, they're taking A, synchronic approach, B, the diachronic approach, C, descriptive approach, and D, prescriptive approach. Okay, number 21. Okay, letter A, okay. Ano daw? When a linguist examines a language system at a specific point in time, they're taking a blank A, synchronic approach, B, diachronic approach, C, descriptive approach, and D, prescriptive approach. Letter B, okay. Ano pa? Ano sagot ng iba? Letter A, okay. Ano pa? Ano ang sagot ng iba? Letter B, okay. Diachronic approach. Okay? Ano pa? Letter B ata. Tingnan natin kung yung ano na. Okay, letter A, letter C, letter B, ano pa? Okay. Ang tamang sagot po ay it's letter A, synchronic approach. Ganito yan. Sa synchronic approach, pinapag-aralan nyo ang language that exists at specific point in time without considering its historical development. So tinitingnan, for example, ano ba yung mga language ngayon ng mga millennials o Gen Z na ba ngayon? So yan, tinatingnan niya yung mga language kung at a specific point in time. Unlike, magkaiba sila ng diachronic approach. Kasi ang diachronic approach, tinitingnan niya mismo yung historical development ng language. Ito dati positive, ito ang start nito, tapos paunti-unti pag nagiging negative na yung naging so ganun ang diachronic approach. Yung historical development ng language through different periods of time. Ang ano niya nga dyan is yung comparative linguistic at yung etymology. Yung kanyang dalawang two type subfields. So ganun po. Again, ang synchronic ano lang, tinitingnan at a specific point of time. Ang diachronic, yung historical mismo ng language. Iyak, baliktad pa. Yes, okay lang yan. At least natututo. Okay, importante natututo po tayo. So yung letter C, descriptive approach. Again, pag descriptive approach, ito na yung magkaiba din yan sa ng prescriptive kasi ito, kung paano lang dinidescribe niya kung paano ginagamit yung language. Okay, sa communication. Unlike sa prescriptive na sinasabi niya talaga na ito po ang tamang paggamit ng language, yung correct or proper way ng paggamit ng language. So magkaiba din sila. So yan, malinaw po ba? So I hope malinaw dito sa number 21. Next, wala pa po tayo nakapangalahati, nakakalahati. Okay? Sana hindi. Sana wag po kayo matulog kasi baka mamaya nagulat na lang ako, wala pala akong nang kausap dito. So yon. Number 22. The concept of long is closely associated with which linguist? A. Ferdinand de Saussure, B. Noam Chomsky, C. William Lavoie, and D. Edward Saffer. Saffer ba to? Okay. Anong sagot niya sa number 22? Okay. Letter B. Okay, Noam Chomsky. Okay, ano ba? The concept of long. Ano yan? Anak ko names mo. Nako, names na. Sige lang, i-try nyo lang. Hindi kasi, di ba, sikat naman yung mga yan. Okay? Patay na. Letter B, Noam Chomsky. Letter A, okay, Ferdinand de Saussure. Letter C, okay, ano pa? D ata, mali pala. D ata, sige. Edward Sapper. Okay. Pass, mga pangalan na eh. Walang pass sa sagot. Ano Joke lang. And letter B. Okay, si Noam Chomsky. So, ang sagot dito ay mahirap. Pass. Letter E. So, yan. Ang sagot po dito ay letter A. So, Ferdinand D. Saussure. So, ganito yan. Si Ferdinand de Saussure kasi, siya yung sa structuralist linguistic theory. So kung sa kanya may concept siya na long and parole. Ang long na sinasabi niya, ito yung abstract, systematic and structured aspect of language. Kung ikumpara mo siya doon ka kanina, kung ikumpara mo siya kanina sa universal grammar o transformational grammar ni Noam Chomsky, ang long ay siya yung deep structure kumbaga, ang equivalent niya.
Pero kasi itong concept na ano na to na long and parole na yan ay under po yan siya ng structuralist ni Ferdinand de Saussure. Again, ang long dito ay yung abstract, systematic, and structure of language. Yung underlying, yung parang deep structure, kumbaga, katumbas niya yung deep structure ni Noam Chomsky. Okay? Malinaw po ba? Ang parole naman, katulad yan siya ng surface structure ni Noam Chomsky. Yung nakikita natin yung nakikita natin yung actual sentences, yung actual paggamit ng language. Ayan po yung pagkakaiba nila. Kasi separate po yan yung kanila dito ko na nilagay sa Noam Chomsky na yung elitist and nativism. Okay, nativism. So yan kasi yung concept nila, magkaano din sila. Hello, same, pero kasi ito is structuralist, sa kanya kasi nativism. So yun siya. So again, ang long na sinasabi, ito yung systematic, abstract, structured aspect of language. Equivalent niya yung deep structure ni Noam Chomsky. At yung surface structure ni Noam Chomsky, parole naman yung equivalent niya sa structuralist linguistic theory. So malinaw po ba? I hope malinaw. Ang si William Lavoc naman kasi yan, kilala yan lang yan siya sa field ng social linguistics. Ang kay Edward Saffer naman, dapat alam nyo to. Kasi si Edward Saffer po, mayroon niya siyang hypothesis na tinatawag na Sapir-Whorf hypothesis, also known as linguistic relativity or linguistic determinism ata. Hindi ko na alam kung tama bang yung term ko. Pero ang sinasabi dito sa hypothesis niya, yung language na ginagamit natin is nakaka-impluensya kung paano tayo mag-isip sa mga bagay-bagay sa ating mundo. Ayan po sikat po yan yung kanyang theory na Sapir-Whorf hypothesis. Mga English majors, dapat alam niyo talaga si Edward Sapir. Okay, kasi mayroon niya talaga siya yung nagsasabi na yung sa linguistic relativity na yung language na ginagamit natin ay nakaka-influence kung paano tayo mag-isip. Si Stridor yan si Edward. Lalo akong nagutom. Okay lang. Okay lang kayo habang nakikinig na kumakain kayo dyan. Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Wala pa po tayo nakalahati. 22 pa lang tayo. Okay? So yan. Next, I hope malinaw. Ito na, parole. I think na discuss ko na din kung ano ibig sabihin nito. Parole is best described as the historical development of a language, the variation of language based on geographical regions. C, the individual use of language by the speaker or writer. And D, the formal rules of grammar and syntax. Okay, na-discuss ko na yan kanina. Again, anong sagot nyo sa 23? Kaya natin yan, sir. Thank you so patient. Yes. Anong sagot niya sa Sa 23? Sige, palagay ako. Na-discuss ko na siya kanina. Actually, compare ko pa siya sa concept na transformational grammar ni Noam Chomsky. Ano daw yung parole? Anong equivalent niya? It's letter C, okay? Star po. Star po. Ayan, letter C. Ano pa? Ano sagot niyo sa 23? Letter C. Okay? Ano pa? Sinasabi. Sinasabi. Ayan. Ano pa? Sinasabit. Ano pang sagot niyo? Parole. Ang kanina, di ba na-discuss ko na kung anong ibig sabihin nun? Yung long and parole ni Chaucer. Ang tamang sagot dito ay namin sa elementary. Sorry talaga. Ang tamang sagot po dito, yes. It's letter C. Again, as I discussed nga kanina, ang parole po yun na po yung nakikita mo yung actual language use. Parang katulad siya ng surface structure ng transformational grammar. Kung paano na ginagamit yung language ng speaker or writer. So yun, I hope malinaw. Next, we have number 24. Damic approach and linguistics focuses on blank. A, identifying universal linguistic patterns. B, understanding language from an insider's perspective. C, comparing language structure across different cultures. And D, analyzing language in a historical context. Ano ang sagot niyo sa 24? Pero yes, tama. Actual language user base, yes. Okay, ano sagot niya sa 24? Ano daw ba yung IMEC? Ano ba to? IMEC approach. Kasi meron yan. Letter D, okay? Analyzing language in a historical context. Okay, ano sagot ng iba?
Anong sagot ng iba? 24. Anong 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 kaibahan sa Edulect niyan, sir? Ang Edulect, ano ba yung itong IMEC approach ba? Ano ba yung tinatanong ni Miss Diane? Ito ba yung IMEC approach or B? No idea, sir. Okay, letter B, okay. Okay, anong sagot ng letter C? Yung 24 tayo. IMEC approach, letter C. Hindi ko maano ang question ni Miss Dayang. Anong kaibahan sa Ejolic niyan, sir? Ejolic. Dito ba yon? Dito ba sa EMIC approach? Okay, sige. Anong sagot na? Letter C? Okay, ano ba? Letter A? Letter C, 24, letter C, comparing languages across. Okay. Ang sagot po dito ay letter B. Ang EMIC approach po, ganito yan, para mas ang EMIC approach, ipinapag-aralan niya yung language from an insider's perspective. Ibig sabihin, for example, you're studying yung ginagamit ng isang specific group. Pero yung nag-study noon, part din siya doon ng grupo na yon. So from an insider's perspective. Again, pag sinabing EMIC approach, pinapag-aralan mo ng language from an insider's perspective. Ibig sabihin, kasama ka doon. For example, ako yung linguist. Pag-aralan ko yung language namin. So ibig sabihin, kasama ako, tinitignan ko ang language na from an insider's perspective. Okay? Ang ethic approach naman, yung ethic approach, ang kabaliktaran niyan outside naman. Outside. So ibig sabihin, tinitingnan mo yung language, hindi ka part ng community na yun, pinag-aralan mo siya from outsider's perspective. So ganun po yung ethic approach. Ito kasi emic approach, inside. Okay? So malinaw po ba? So I hope malinaw. Next. Morphine na tayo. Yes. Morphine. Lampas dapat pala B. Ayan. Number 25. A morphine added at the end of the word is called A prefix, B suffix, C infix, and D circumfix. Alam niyo na to? Madali na lang to. Dapat basic na lang ito sa inyo. Kasi pag may mga grammar, dapat sa lumabas sa exam, dapat pag sa dapat i-perfect ko na yun kasi dapat dyan kayo magaling, okay? Sa mga grammar. Okay. Pero pero grabe ka bihira. Grabe bihira yung grammar sa talaga sa major natin. Ayan, ano siya? Letter B, letter B, letter B, letter B, letter B. Okay. At least alam na ng lahat. Alam tama lahat. Okay? It's suffix. Okay? At tandaan po natin yung morphine na ina-add sa dulo. For example, yung li sa dulo ng quickly, that's suffix po. Okay? Ina-add yung morphine na yun sa dulo ng root word. Ang prefix naman kasi sa pinakauna, we have unhappy, yung UN, yan yung prefix, okay? Ang infix naman kasi yan siya, ito ay madalas wala sa masyadong, rare siya sa English language. For example nga dyan kasi nasa gitna yan. For example, itong term na to na unfreaking believable. So yung freaking diyan ginlagay niya sa gitna sa unbelievable. So that's infix, yung nasa gitna. Ang circumflex naman, nasa unahan and nasa dulo. Okay? We have katulad ng embolden. Yung M tapos N sa word na bold, that's nasa siya. Again, ang circumflex sa pinakaunahan and sa pinakadulo. So, yon. I hope malinaw.